Sadyang mapanghusga ang mga tao. Kung sino pa ang tahimik, ay siya pa ang masama. At totoo ang kasabihan na maraming namamatay sa maling akala. Pakinggan ang istorya mula sa isang residente na nakakaalam pa sa ngayon ng mga istoryang kanyang laging naririnig mula pagkabata magpasa hanggang ngayon. Isang istorya sa isang liblib na lugar sa Visayas na naganap taong 1960s. Sa isang malayong nayon, nakatira ang pamilya ni Neil. Itinagong pangalan para magkaroon ng kulay ang kwentong ito. Malayo sa magulong syudad at mapanghusgang mga tao. Napadpad lang naman sila sa nayong ito dahil sa pagtutulak sa kanila ng kanilang kapwa. Kahit ang kanilang mga sariling kamag-anak ay ayaw makiusyoso at makialam sa kanila. Kakaiba kasi ang itsura ni Neil. Maraming peklat sa kanyang muka at ganoon na rin sa kanyang katawan. Ito ang dahilan ng palipat-lipat nila ng tirahan dahil makailang beses na silang pagtangkaan ng kanilang mga kababaryo na papatayin kapag hindi pa sila umalis sa lugar. Ayon kasi sa mga ito ay isang malaking malas ang pamilya nila. Mga pamilya ng aswang. Lumalayo naman sa gulo ang kanyang mga magulang dahil nag-iisang anak lang si Neil at ayaw nilang mapahamak ito. Kaya mas pinili na lang nilang manahimik at huwag nang lumaban. Ang sabi pa ni Neil habang patungo sila sa bagong titirhan ay kung malayo na ba ito sa mga tao. Pagkarinig nito ng kanyang mga magulang ay labis silang nasaktan para sa kanyang anak. Hindi nila lubos akalain na lalaking mag-isa si Neil at kamumuhian ng mga tao. Sumagot naman ang ama ni Neil, ayaw ba daw niyang subukang muli na makipagkaibigan. Napailing naman si Neil. Saad niya, para saan ang pakikipagkaibigan kung huhusgahan lamang daw siya ng mga ito dahil sa kanyang anyo. Hindi man lang daw nag-abalang kilalanin ang totoong siya. Tahimik naman ang pamumuhay nila. Tinutulungan niya ang kanyang inang magtanim ng mga gulay at prutas sa likod ng kanilang maliit na kubo. Ito ang ipinapalit nila para sa ilang kilong bigas at karne. Kung minsan naman ay sumasama si Neil pababa ng bundok, pero sa isang kondisyon, ang takpa ng kanyang muka at buong katawan. Masaya si Neil at nakalabas siya ng bahay at nakapunta rin sa iba't ibang lugar. Isang gabi, nahuli siya sa pag-uwi dahil hinintay pa niya ang ibibigay sa kanyang sahod sa pagtatanim ng puno. Nang matanggap niya ang sahod, ay masaya siyang papauwi na sana habang naglalakad nang biglang may sumigaw sa hindi kalayuan. Dali-dali siyang pumunta dito at isang babae ang nakita niyang sumisigaw. Pinapalibutan pala ito ng dalawang lalaki at pinagtatangkaang gahasain. Pumulot siya ng isang malaking bato at saka ibinato ito sa dalawang lalaki. Bumulagta sa sahig ang dalawang lalaki. Duguan ang kanilang mga ulo. Kaagad siyang lumapit sa babae, pero ang babae ay kaagad na hinila ang kanyang takip sa muka. Napasigaw muli ito nang makita ng babae ang kanyang muka. Marami namang tao ang nagkukumpulan upang tignan kung saan nanggagaling ang mga ingay na iyon. Napaatras naman ang babae habang sinusubukan ni Neil na pakalmahin ito, pero patuloy pa rin ito sa kanyang pagsigaw. Isang ali naman ang sumigaw ng aswang. Aswang. Isang salot sa lipunan. Patuloy na sigaw ng mga tao sa kanya. May iba pang sinusubukan siyang hawakan,
Kaya naman napatakbo siya sa takot. Hindi na siya nag-abalang lumingon pa sa mga tao. Mabilis lamang siyang tumakbo hanggang sa makarating siya sa kanilang maliit na bahay. Masaya siyang sinalubong ng kanyang ina na noon ay kasalukuyang naghahanda ng kanilang hapunan. Kaagad siyang tinawag ng kanyang ina para makapagsimula na silang kumain. At mabilis ding napansin ng kanyang mga magulang na wala na itong takip sa kanyang muka. Tinanong kaagad siya ng kanyang mga magulang kung napagpasyahan na ba nitong ipakita ang totoo niyang mukha sa mga tao. Pero nag-apoy lamang sa galit ang kanyang mga mata at napahigpit na lamang ang kanyang mga kamao. Diretso nitong sinabi na hindi niya iyon susubukan at gagawin kahit kailan. Dahil kahit kailan ay hindi naman nagbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Isa pa rin siyang halimaw sa kanilang paningin. Kaya bakit pa niya susubukan kung kahit kailan ay hindi siya matanggap ng mga ito? Dagdag pa niya na wag na lamang itong pag-usapan at lalo lang siyang maiinis. Kumain na lang daw sila at nang makapagpahinga na ng maaga dahil maaga pa daw silang magtatrabaho. Hindi naman mawari ng magulang ni Neil kung bakit nagkakaganito ang kanyang anak. Dahil kalmado naman ito kung makipag-usap at hindi pa nila nakitang nagalit ang kanilang anak. Bagkus, maunawain daw ito sa kahit anong sitwasyon. Ipinagsawalang bahala naman nila ito at baka dahil dala lamang ito ng pagod o di kaya ay pagkakabigla. Tulad ng nakaraang araw, maagang umalis ang kanyang ama sa kanilang tahanan upang magtrabaho sa isang malaking lupain o hasyenda. Sa oras lamang ng kanilang pahinga, pinapayagan ang pag-uusap-usap ng mga trabahador sa lugar na kanilang pinagtatrabauhan. Ang usap-usapan kung narinig ba raw nila ang nangyari sa anak ng may-ari ng hasyenda. Inatake daw siya ng aswang na kawangis lamang ng isang tao. Pinatay pa nga nito ang dalawang lalaking kasama ng babae. Nakiosyoso naman ang ama ni Neil at nagtanong kung ano ba ang nangyari. Sabi naman ng kasamahan niya na wag na siyang makialam dahil wala naman daw itong alam sa paligid dahil nakafocus ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Wika naman ng ama ni Neil na hindi na siya mahilig makiosyoso dahil matanda na siya. Dapat na niyang i-focus ang kanyang sarili sa kanyang pamilya at trabaho. At sinabi rin nito na hindi niya alam kung bilang na ba ang mga araw niya sa mundong ito dahil matanda na siya. Tinanong naman ng ama ni Neil kung ano ang eksaktong itsura ng aswang na sinasabi ng babae. Wika naman ng lalaki na katawan lamang daw ito ng tao pero maraming peklat sa kanyang buong katawan. Hindi rin nila sigurado dahil medyo madilim ang paligid kaya hindi nila makita ng mga oras na iyon. At ayon naman daw sa sabi-sabi ay baka ito ang sinaunang aswang. Ayon pa sa kwento na may aswang na inaalay ang kanyang sarili sa demonyo para magkamit ng walang hanggang buhay. Ilang buhay ang kanyang iaalay upang mapanatili ang kanyang itsura. At sa kasamaang palad daw, sa kalagitnaan ng ritual ay sumugod ang taong bayan. Nasira ang ritual dahilan ng pagkakasira-sira ng kanyang buong katawan. Saad naman ito na baka nagbabalik para maghiganti dahil malapit na ang pagiging kulay dugo ng buwan. Nakaramdam siya ng kaba at para bang alam na niya ang tinutukoy ng mga tao. Kaya naman nang malaman niya ito ay hindi siya mapakali sa kanyang ginagawa. Kaagad naman niyong napansin ng kanyang kasamahan. Kaagad nitong sinabi na ano ang nangyayari. Saad naman ng ama ni Neil na medyo masakit lamang ang kanyang likod sa mga oras na iyon. Wala nang dapat ipag-alala pa. Hindi naman kumbinsido ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Pansin nilang ibang-iba ang galaw nito. Kaya naman napagpasyahan nilang
sundan at bantayan ang ama ni Neil hanggang sa pag-uwi nito sa kanilang bahay. Malalim na ang gabi nang makauwi sila sa kani-kanilang mga tahanan dahil pinag-overtime sila ng kanilang amo. Tahimik lang silang sumusunod. Nakagawa pa ng konting ingay ang mga kasamahang trabahador na sumusunod sa ama ni Neil, kaya bigla-bigla silang napatigil. Buti na lamang ay napatigil lamang ito para tignan ang paligid at makasiguradong wala namang kakaiba sa paligid. Kaya nagpatuloy na rin ito sa kanyang paglalakad. Sinalubong naman kaagad ni Neil ang kanyang ama. Tinawag siya nito upang tulungan siya sa kanyang mga dala. Sa hindi kalayuan ay nakatingin rin ang mga katrabaho ng ama ni Neil. Nagulat sila nang makita itong lumabas ng pintuan ng bahay. Tila ang taong tinutukoy nila bilang aswang ay ang anak ng kanilang kasamahan. Walang iba kung hindi si Neil. Agad-agad na silang umalis dahil sa takot na baka makita sila. Wika naman ni Neil sa kanyang ama na bakit ang dami yatang dala ng kanyang ama. Saad naman ng kanyang ama na nakaluwag-luwag lamang ito. Dahil nitong mga nakaraang araw ay panay naman ang kanilang overtime, kaya marami ang kanyang dala sa mga panahong iyon. Habang masayang nagkukwentuhan ang pamilya ni Neil, ay siya namang nagbabalak ang mga katrabaho ng kanyang ama. Nagpaplano ang mga ito kung papaano nila gagawa ng masama ang itinuturing nilang aswang. Dahil ang buong pag-aakala nila na si Neil ang aswang. Aswang na kumikitil ng maraming buhay at namimerwisyo sa kanilang mga alagang hayop sa kanilang bayan. Isang gabi ay dinapuan ng matinding sakit ang ama ni Neil. Dahil na rin siguro sa labis na pagod at pagtatrabaho. Kaya naman napagpasyahan ng kanyang ina na wag na lang munang papasukin ang kanyang ama sa trabaho. Nagbigay naman ng suhestyon si Neil na baka pwedeng siya muna ang pumalit sa kanyang ama sa trabaho doon sa malaking lupain. Pero sa kasamaang palad ay hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Ayon naman sa ina nito ay utos ito ng kanyang ama ang wag siyang papalabasin ng tahanan hanggat hindi pa siya gumagaling. Labagman sa kalooban ay wala namang magawa si Neil kundi ang sumunod sa ama. Nanatili na lamang ito sa loob ng kanilang bahay. Tinutulungan na lamang niya ang kanyang ina sa pag-aasikaso sa kanyang ama. Isang gabi, habang masayang naghahain ng pagkain sa lamesa ang ina ni Neil, ay nagulat naman ito dahil sa isang malakas na hiyawan mula sa labas ng kanilang bahay. Nang dungawin at silipin nila ito, nakita nila ang mga taong galit at agad-agad na gustong pumasok sa kanilang bahay. Ang wika pa ng isang lalaki na isuko na lamang daw ang isang halimaw sa loob ng kanilang tahanan. Hayaan na lamang daw nilang paslangin ito. At para naman daw sa nayon ang kanilang gagawing pagpaslang dito. Dahil itinuturing nila itong isang salot sa lipunan. Sumigaw mula sa labas ng bintana ang ina ni Neil at sinabing hindi halimaw ang kanyang anak. Mga pawang paratang lamang ang kanilang pinagsasasabi at walang katotohanan. Sinabi rin ito na ano ang ebidensya nila kung bakit sinasabi nilang aswang ang kanilang anak. Kung wala naman daw silang matibay na pruweba, ay mas mabuting umalis na lamang ito sa kanilang bakuran. Hindi pa rin sumusuko ang mga tao sa labas ng kanilang tahanan. Pinag-uutos nilang ilabas kaagad-agad si Neil upang matanggap ang parusang dapat ay para sa kanya. Hindi yung nagtatago siya sa palda ng kanyang ina.
saad pa nung isa. Muli na naman itong sumigaw nang mapansing wala nang sumasagot sa kanilang paninigaw at ang tanging gaserang nagbibigay ng liwanag sa loob ng bahay ay nakapatay na rin. Tila walang naririnig sa mga sigaw na galing sa mga taong nasa labas ng kanilang bakuran. Nagliyab na sa galit ang isang lalaki. Siya pala ang kapitan del barrio ng kanilang kinasasakupan at sinabing wag daw ubusin ang kanyang pasensya at ilabas na si Neil dahil kung hindi ay mapipilitan daw silang pasukin ang kanilang bahay. Napaiyak naman ang ina ni Neil nang marinig ang mga bagay na ito. Kahit kailan saad pa niya ay hindi niya pinangarap at inisip na magiging ganito ang buhay ng kanyang anak. Pinatahan naman siya ng kanyang mister at sinabing huwag nang mag-alala. Mas lalo pang humagulgol ang babae at sinabing ano na lamang daw ang gagawin nila. Gayong tulad na naman daw ng dati ang nangyayari ngayon. Hindi lamang daw ito basta-basta dahil desperado na ang mga tao sa labas na patayin ang kanyang anak. Nakaisip naman ng magandang plano ang ama ni Neil. Dumaan sila sa likod ng kubo at dumaan sa madadamong lugar. Nang sa ganoon ay mataas ang tsansa nilang makatakas at hindi makita ng mga tao na hahabol sa kanila. Saad naman ng kanyang asawa na paanong sila lang? Hindi ba raw siya sasama sa pagtakas sa lugar na ito? Ngunit ang sagot ng ama na kung pwede lang mangyari ang nasa isip nila ay gagawin niya. Pero kung sasama siya sa pagtakas ay kaagad itong malalaman ng mga tao sa labas na wala ng tao sa bahay. Wika ng ama na tumakas na sila at haharangin niya ang mga taong mangangahas na papasok sa loob ng kanilang tahanan. Ipinangako niyang susunod siya kaagad pagkatapos. Umiyak na rin si Neil. Lumingon muna siya sa kanyang amang may dalang itak bago tuluyang lumabas ng bahay kasama ang kanyang ina. Tumakbo sila ng napakabilis at doon nagsimulang pumasok ang mga tao sa loob ng kanilang bahay. Nakita mismo ito ni Neil kung paano kaladgarin ng kanyang ama papalabas ng kanilang tahanan. Nakita rin niya ang walang habas na pambubugbog at di kalaunan ay ang pagpatay sa kanyang ama. Ang wika naman ng kanyang ina na bilisan nila ang pagtakbo. Dapat hindi sila maabutan ng mga ito. Pero huli na ang lahat. Planado ng mga ito ang kanilang mga galaw. Napapalibutan na ang mag-ina. Sinubukan ni Neil na lumaban pero dahil marami sila ay parang wala ring nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila nagulat ang lahat, pati na rin si Neil at ang kanyang ina. Nang may bigla silang narinig na isang malakas na ungol na parang asong gubat. Napahinto ang lahat at unti-unting pinakinggan ang palakas na ungol nito. Habang lumalakas ang ungol ay napagtanto nilang malapit lamang ito sa kanila. Ang ingay na ito. Yung kaninang malayo ang tunog, nasa malapit na ngayon. Bigla na lamang nagulat sa takot ang lahat nang isang imahe ang lumitaw mula sa madilim na bahagi ng mga puno. Hindi tao ang kanilang nakita, kung hindi isang aswang. Maputla ang balat nito. Mapupula ang mga mata. Matatalas ang mga kuko at pangil nito. Wala rin itong suot na kahit ano. Nalalagas ang mga buhok nito at handang pumaslang anumang oras. Makalipas ang ilang minutong pagtitig ay kumilos bigla ang aswang. Inatake nito ang bawat isa at dinampot.
Walang awang pinagpapaslang ang mga tao sa paligid ng mag-ina. Nakaupo lamang ang mag-ina at magkayakap habang nagaganap ang malagim na pagpatay. Dumating naman ang ibang mga tao na pumaslang sa kanyang ama. Laking gulat naman ng mga ito nang makita ang putol-putol na bahagi ng mga katawang nagkalat sa kakahuyan. Ang buong akala nila ay si Neil ang may gawa nito. Galit na galit ang mga tao sa mag-ina. Ipinaliwanag ng ina ni Neil na hindi sila ang may gawa ng pagpatay, kung hindi isang aswang. Sarado naman ang pag-iisip ng mga tao at wala na itong pinaniniwalaan. Nang isang iglap, muli na namang umingay ang paligid at ang tunog na narinig kanina ay muling narinig ng mga bagong dating. Napatingala ang lahat sa isang iglap. At laking gulat nila nang sumulpot ang aswang sa likuran ng mag-ina. Sinaksak ng aswang ang ina ni Neil. At ito ang dahilan ng pagkamatay nito. Isinunod ng aswang na paslangin ng mga tao. Kahit nagmamadaling tumakbo at makalabas ng kakahuyan ng iba, ay walang ligtas ito sa aswang. Simot lahat ng tao maliban kay Neil. Nagtataka si Neil kung bakit iniwan siya ng buhay. Sa mga oras na iyon ay hindi nakaramdam ng takot si Neil. Gusto na rin niyang mamatay. Dahil wala nang saysay ang kanyang buhay matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Unti-unting lumapit ang aswang kay Neil habang nag-iiba ito ng anyo. Mula sa pagiging aswang ay naging aso ito hanggang sa magmistulang isang tao. Isang babae na ang nasa harapan ni Neil. Walang saplot at punong-puno ng dugo ang katawan. Pinipigilan ni Neil ang kanyang takot ngunit halata ito dahil nanginginig na ang kanyang buong katawan at nakatulalang nakatingin sa babae. Ang aswang pala nito ang siyang palaging sumusunod kay Neil sa loob ng mahabang panahon. Matagal na siyang may gusto kay Neil dahil sa kababaang loob nito. Ngunit nagtataka at nagtanong si Neil kung bakit pati ang kanyang ina ay pinaslang nito. Sagot ng aswang ay hindi maaaring sumama ang kanyang ina sa kung saan man siya dadalhin nito. Sumagot si Neil na hindi siya sasama at hindi niya susundin ang gusto nito. Wala daw magagawa si Neil kung hindi sumama. Dahil kung hindi niya makukuha ito, ay papatayin na lamang ng aswang si Neil. Wala nang nagawa si Neil na kahit nanginginig sa takot at nanlalamig ay sumama siya sa aswang. Ipinangako ng babaeng aswang na aalagaan niya si Neil at poprotektahan laban sa mapanghusgang lipunan ng mga tao. Maraming namatay sa mga pangyayaring iyon na halos kumalahati sa buong baryo. Palaisipan pa rin sa mga tao kung nasaan na si Neil. Magpahanggang ngayon ay si Neil pa rin ang itinuturing nilang aswang kahit hindi nila alam na mayroong ibang nilalang ang gumagawa nito. Isa rin pala sa naging dahilan kung bakit pinatay ng aswang ang ina ni Neil ay para isipin ng mga tao na si Neil ang nag-iisang aswang na pumapatay. Hanggang dito na lamang ang istorya at maraming salamat sa inyong pakikinig.